Hello mga tropa kids, nandito po muna tayo sa B. Luna, malapit po dito sa Mapagbigay Street. Tapos may nakikita po tayong alternate route papunta naman po sa East Avenue para mag-update po muli ng ganap para po sa Metro Manila Subway Project dito po sa East Avenue Station po. Kaya samahan nyo na naman po muli si JR Doria TV ngayong araw ng Sunday, December 28, 2025. Alamin lang po natin kung ano yung mga pagbabago dito sa panibagong project na naman dito po sa Quezon City, dito po sa B. Luna Avenue po o B. Luna Road. Ayan, tara guys, ikat-ikat po muli tayo. Ito po muli si JR Doria TV. So let's go na guys, simulan na natin. Yan, so mga guys, ngayong araw na to ay nandito po muna tayo sa area po ng B. Luna Road o B. Luna Avenue. Yan, bahala na kung ano yung itawag nyo, basta yun, sa road po ng B. Luna. Dito po muna tayo mag-ikot para sa pag-update po ng ating Metro Manila Subway Project para sa East Avenue Station po. Yan, kung mapapansin nyo po, meron na po tayo makikitang paskil dito, no? Meron na pong tarpaulin. Diba, ito, Metro Manila Subway Project Contract Package 102. Ayan, dito po sa area po ng Barangay Bagong Pag-asa and Binyahan, Quezon City. Diba, worth of 21 billion ang funded po na ito, no, para dito sa project na to. So pinangungunahan pa rin po ito ng Japanese International Cooperation Agency. Ang contractor po ay Nichimatsu at with joint venture po ng DMIC. Ayan po. Tapos ito po yung itsura ng ating magiging subway system dito po sa area po ng station po para po sa East Avenue Station. Ayan, kung makikita nyo po. Ayan, di ba, malaking tulong ito pagka natapos na itong project. Kaya abangan po natin. Ito po yung magiging itsura nya ng project dito sa area po ng B. Luna po. Ayan, so pinakita lang po natin. Ayan, meron na po siyang tarpaulin. Ayan, so ito po yung paligid ng daan po sa B. Luna. So ito, sakop din po ito na gagawin din po yung project. Medyo may kumuha po sila ng konting space para sa Metro Manila Subway po. Yan, may mga ongoing project din po dito, katulad po ng Maynilad po ata to. Yan, may mga ginagawa po dito. May mga inaayos po. Di ba, ang in charge naman po na contractor po, AC Morales Construction Inc. Di bali service improvement works po. Ayan, ito po yung ginagawa nila. Ayan, B. Luna Road po pala ang tawag. Tapos nandito po tayo sa street po ng Maliksi Street. Dito po muna tayo magsisimula. Kasi ito may mga nakasulat na po na posibleng magkaroon po ng traffic 8 AM to 5 PM po. Ayan, may schedule na po. Yan, pop laying project po in progress. Yan, dito sa East Avenue Station. Yan, dito guys, may mga inaayos natin. Di bali, kumuha din po sila ng part po dito para sa gagawin pa rin po Metro Manila Subway Project. Yung nakita natin po nakapost kanina. Yan po. Ito po yung lugar na kinuha po nila para sa right of way para sa project pa rin po ng Metro Manila Subway Project po. Nandito na po tayo sa area ng Maliksi Street. Sa ngayon po wala po tayong makapansin na
de-demolish po ng mga bahay, pero may mga ilang kabahayan na po na nasira na po, na wash out na, 'di ba? Durog na po yung mga bahay. May mga natitira na lang po na konti na gigibain na rin po at i-demolish. Ayan, may nakikita po tayo mga net, ayan, na kulay green para maiwasan po na tumalsik yung mga bato-bato dito po sa daan po sa may Maliksi Street po. Tapos ayan, ang natitira na lang po yung building na mataas. Baka ito po siguro iuhuli na lang na wasakin po. Pero yung dito po sa area, unti-unti na pong binabasag po dito. Dito sa harap po, wala na. Wash out na po, durog na. Ayan, no, maraming bakal po na pwedeng ano yan, ikalakal po, no, if ever malinis po tong area na to. Ayan, so ito na po yung itsura ng ating demolition dito para sa project po ng Metro Manila Subway Project po, dito po sa station ng East Avenue. Ayan, may mga project din po dito sa paggawa po ng mga pipeline. Ayan, may mga ginagawa po sila. Busy yung mga kababayan natin dito sa pagtatrabaho po ngayong araw ng Sunday po. Kahit Sunday, ongoing pa rin yung project po. Yan, hanggang dito po pala yung linya po na babasagin po ng mga bahay na i-demolish. Yan, marami din pong bahay na nasira. Akala ko po ito hindi kasama, so kasama din po pala sa wawasakin. Yan, so nabili na po ng government itong mga bahay para sa mga right of way po. Yan, lipat naman po tayo ng ibang venue para makita pa po natin yung ibang bahay po na winasak na po para sa project po ng Metro Manila Subway Project. Yan, so ito na po yung mga kabahayan po na nawasak na po, no? Malinis na po dito sa area dito sa Biluna Road po. Ang laki ng pagbabago po, no? At saka mabilis lang din naman magtrabaho pagka may budget na talaga, no, na sisimulan na, at pagka natapos na talaga yung government na malinis po yung mga right of way. Ayan, gagalaw na din po yung ating contractor para simulan na din po yung mga project. Ayan, ito din po yung mga bahay din po na nasira dito, na winasak po. Ayan, diba? Ito na po, sira na siya. Ayan, so ito din po i-occupy din po ng ano din po ata ng ating Metro Manila Subway Project po, mga kasama din po. Ayan, so ito na po yung itsura ng mga kabahayan dito sa Biluna, na dati po marami po mga bahay, ngayon po nasira na po. Yan, totally wipe out na po yung ating mga kabahayan dito. Parang dinaanan po ng bagyo, no, etong mga building. Yan, ang natitira na lang po etong mataas na building na lang yung nagsusurvive. Then the rest po halos ma-wipe out na po. Magiging history na lang etong mga bahay na dating nakatayo po dito sa Biluna po. Yan, yung talyer po dito wala na rin. Kinuha na rin. Inunti-unti na talaga nila, no. Yan, so ito na po yung mga bahay po na nawasak na po. Ayan, tapos ang dami po mga bakal dito na available. Ayan po. Yan, so wipe out na talaga yung area dito. Dinimolish na talaga. Konti na lang po natitira para maklear na po itong area.
Yung dito naman po medyo mataas-taas po tong building, nawawasakin po. Mataas-taas siya, no, nagigibain. Ayan, clear na din po dito sa area, malinis na din po. Yan, bali hanggang dito po yung area nya. Yan, nandito naman po tayo sa street ng Mabilis naman po, Mabilis Street. Yan, tapos dito naman po yung ano, yung dito po malinis, no, na nahakot na po nila yung mga debris, nahakot na nila, okay na dito, puro mga lupa na. Dito na lang po sa kabila naman yung mga bato-bato pa po. Yan, balik-balikan na lang po natin na itong ganap dito sa area po ng Metro Manila Subway Project para po sa East Avenue po. Yun. Yan, so ito po yung itsura ng Bilo na ngayon dahil wala pong pasok at holiday, mahabang holiday, kaya yung ibang mga kababayan natin umuwi po muna sa probinsya. Kaya wala po masyadong traffic ngayon. Dito naman po tayo sa street naman po ng Mapag-Akit Street. Ito po hindi ko naman alam kung kasama po to sa project na gigibain po. Etong station na to. Yan, dito naman po tayo sa Mapag-Akit Street area naman. Yan, tapos ito nakalagay na to, may demolition permit na po ng Quezon City. Diba? Sa Mapag-Akit Street. Ayan. Demolish na. Yan, sobrang linis na po yung paligid dito. Yan, kalbo na talaga. Ang daming mga bakal na pwede pong gamitin. Yan, so nandito po tayo sa kabila. Yan, hinahanap ko po yung building na mataas, parang hindi ko makita. Baka doon pa po sa kabila. Meron kasi may mas mataas pang bahay eh. Ayan, so ito po yung itsura dito. Ayan. Hanggang dito po yung ginigiba nila. Ayan, punta naman po tayo sa kabila. Ayan, kung mapapansin nyo po, puro nakaharang na, puro may metal fence na itong area. Ayan, maging dito din po, malinis na rin po yung area. Pero ito hindi pa po kasama sa ano, giniba, no? Pero may nakalagay din na kanot to. Pero hindi siya kasama. Pero dapat kahilera na ito eh. Yung mawawasak, yun, no? Dito. Parang kasama dapat. Pero hindi siya napasama. Ayan, no? Meron sticker. Yan, so bali hanggang dito na lang siguro yung ano nila nang winasak. Hindi na po sinama etong kabilang bahay. Pero dito mas maluwag naman yung sinakop nila. Siguro doon ata yun. Oh, doon pala yun. Yung may ano pala. Yung may bahay na pang construction po. Ayan, hinahanap ko kasi yung mataas na building. Biglang nawala din. May mataas din na building kasi dito banda. Ayan, wala na. Ayan, malinis na pong tignan, di ba? Ayan, di ba lahat wash out na. Yan dito naman po lupa na. Naghuhukay na rin po sila dito sa area.
Yan, dito naman po tayo sa area naman po ng Matatag Street naman po. Yan, dito naman po tayo nag-survey. Yan, dito po sa area, puro bakod na po. Yan, laki na ng pagbabago, no? Puro bakod na. Yan, so ito po yung area na ano. Ayan, no? Diba, ang laki na ng pagbabago mga tropa. Malinis na po. Puro lupa na, tinahan dito. Dati puro bahay, yan, wala na. Totally white out na po. Diba? Yan, nandito na po tayo sa huling street naman po, sa Malakas Street, kung saan meron pa rin po kasing area na na-demolish po. Ayan, nakapost na din po dito yung Metro Manila Subway Project po. Ayan, pinost na rin po nila. Ito po yung itsura ng ating project. Ayan, ang laki na po ng pagbabago. Simula na nag-ikot-ikot tayo na last year, hinaabangan natin, pero ito nangyari na para sa 2025. Kaya sana ito pong project na to matapos po agad sa 2028, no, bago po sana bumaba si Pangulong PBBM, para isa din po ito sa maging legacy niya, itong project na to, na kinontinue niya yung ating Metro Manila Subway Project. Ayan. Ayan, for the meantime, ito po muna yung update natin dito sa mga project dito sa Metro Manila Subway Project. Malapit po dito sa area po ng Quezon City, dito po sa Biluna. Ito po ang station na to ay East Avenue Station po. Yan, thank you po. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng may kapal. Ingat-ingat po lagi. God bless.